We are now on world tracing. Always start on from the left. Lagi magsimula sa kaliwang delta. Farthest left. Please take note of that. You have to start on the farthest left. Ito po yon. Always start on the farthest left. Saan po pupunta? Doon po sa opposite right, farthest right. Yan po yon. Pupunta ka kasi mayroon po the last time I have mentioned to you, kapag accidental wall, may tatlo yan, minsan na delta. Hindi kinoconsider ang middle delta. Ang ikinoconsider ay farthest delta. Saan po hihinto? Doon po sa point opposite the right delta. To a point opposite the right delta. Bilangin po, pag nakahinto, bilangin mo ang delta. Kung yay may 3 or more intervening delta, 3 or more, it can be inner. Kung dumaan ka inside or above the right delta. Maliwanag po yan. Inside or above the right delta. Kung may 3 or more yan, kung may 3 or more na right sa right, the intervening regions sa right delta, kung yan po'y may 3 or more, dumaan yan inside or above the right delta, yan po'y inner. Yan po ay inner. Paano kung dumaan yan below? Pag dumaan yan below or outside the right delta, kung yan po'y may 3 or more intervening ridges, ang tawag doon outer. The tracing is outer. Ang tawag ay outer wall. Kapag naman, tanda nito, dumaan sa loob, inside, or above the right delta, 3 or more, inner. Pag dumaan outside or below the right delta, 3 or more ang intervening ridges between the right delta and the ridge being traced, outer yun. Paano kung 2 or less? Ang nakalagay, 3 or more, outer or inner. Paano kung 2 or less? It is meeting. It is meeting. Ang tawag doon ay meeting world. Paano ito ipakikita sa drawing? Pakitandaan mo ito. Bago tayo mag-proceed doon, let us take the scenario.
Kapag nagkaroon ng ending reads, drop. Pag sinabing drop, sa baba ka pupunta. Never sa itaas. Kung naputol ang reads na tinitrace, drop down to the lower reads. Kung ito ay bifurcation, nagkaroon ng bifurcation ang iyong tinitrace na reads, follow the lower fork. Follow the lower branch. Kapag tumapat opposite the right delta, anong sabi? Stop. Hihinto ka sa tapat ng right delta. And then count the intervening ridges. Kung dumaan sa itaas or inside, with 3 or more, inner. With 2 or less, meeting. Dumaan below or outside, with 3 or more intervening ridges, outer. With 2 or less, meeting. With 2 or less, meeting. Ito ang pagtitrace. Tingnan mabuti. Hindi ko kailangan attendance kung hindi ka nakatingin at hindi mo ito maintindihan. Ang sabi po, always start. Ang nakalagay po dyan, always start. Dito tayo magsimula kasi medyo umalinaw ito. Ito ang delta. Ang tawag dyan, left delta. Yung sunod, ito ang iyong farthest right delta. Kaya pag tiningnan mo, tumingin mabuti, ito yung iyong right delta. Farthest right ha? Farthest right delta. Ito naman ang farthest left delta. Anong sabi? Always start with the right delta sa tracing. Kaya dito ka magsisimula. Naputol, anong sabi? Drop. Tingnan mo mabuti. Naputol, drop. Naputol uli, drop. Naputol uli, drop. Kaya ito ang magiging trace reads mo. Hihinto ka dito. Sana nakikita mo ito. Hihinto ka dito. Pag hinto mo dyan, draw an imaginary line. Mula sa left delta, papunta sa iyong ridge trace. Yan po 1. Dahil A1, sinabi natin kanina, 2 or less, whether dumaan sa loob o sa labas, ang tawag meeting. Ang tawag meeting. Yan ang tawag kung 2 or less. Similar to this, tingnan po ninyo ito, yung susunod na figure. Makikita po ninyo, ito ang kanyang farthest left delta. At ito naman ang farthest right. Pagkatapos, anong sabi? Start tracing with the left delta. Magsisimula kang mag-trace
Kaya makikita mo dito, diyan ka magsisimula. Baba. Bakit naputol? Baba uli kasi naputol. Baba uli. And then, baba uli kasi naputol. Makikita mo ito ang tinitrace mo na reads. Yan ang tinitrace mong reads. Hinto ka dito. Sa tapat, yan po, 0. Wala yang na mag-ita na reads mula sa iyong farthest right delta at sa iyong reads trace. Yung tinrace mo na reads, wala na mag-itan 0. Kaya yan, meeting. Sana maliwanag. Sana you are looking at your screen, hindi nakikinig lamang. Let us do the same sa next figure. Ito ang iyong farthest right, left delta. Ito naman ang farthest right delta. Anong sabi? Always begin with the left delta sa tracing. Kaya ang tracing ito, naputol baba, naputol baba, naputol baba. Ngayon, pagbaba mo, tandaan mo ito'y bifurcation. Anong sabi sa bifurcation? Ang susundin, lower fork. Tingnan mo mabuti. Bababa ka. Nagkaroon uli ng bifurcation, baba uli. Tigil sa tapat. Diyan ka titigil. May ruler ka. Draw an imaginary line. Tingnan mo ito. Draw an imaginary line. Mag-draw ka ng imaginary line. Tingnan mo ang gagawin dito. Tutuwirin mo yan. Masyado yatang manipis. Tutuwirin mo yan. Mula dito, sana nakikita mo, papunta. Yan po. Bilangin mo ang namag-itan. Bilangin mo ang tinamaan. 1, 2, 3, 4. 4 ang namag-itan. Kapag yan ay 3 o higit pa sa 3, dumaan yan below or outside. Dumaan siya below or outside. Pakitandaan, ang kanyang tracing ay outer. Ang kanyang tracing outer. 3 or more. Ito ay 1. Dahil ay 2 or less, meeting yan. Ito, 0. Kaya yan, meeting. Kaya yan, meeting. Ito, 4. Ay day 3 or more. Kaya ito, outer. I hope I am clear and you are watching this intently. At hindi po kung saan-saan nakatingin. Let us proceed. Makikita natin ito.
ito, kapag tiningnan mo ang kanyang delta, ito daw, you have to consider saan ka nagkaroon ng bifurcation. Diyan. Saan nagkaroon ng divergence diyan. Kaya hindi pwede ito. Hindi pwede ito. Sana nakatingin. Itong ito'y lesson din sa inyo. Madaming sumagot ito. Hindi po yan pwede. Ang reason, ang iyong divergence ay ito. Kaya yan nasa labas. Itong puntong ito, nasa labas ng iyong divergence. Kaya hindi pwede ito. Anong sabi? Yung dulo, nearer the core. Sama-sama na ito. Yun po ang dulo, nearer the core. Kaya ayun ang iyong delta. Lesson na yan sa inyong quiz. Ang sunod ay ito. No problem ka naman dyan. Yan ang iyong farthest left delta. Anong gagawin sunod? Tracing. Kaya magsisimula ka ng tracing, dine. Sana sinusundan mo ito. Tingnan mo ito. Pagtapat, hinto. Hihinto ka pagtapat. Draw an imaginary line. Kaya bilangin mo ang tinamaan. Pumasok yan above or inside the right delta. Kaya ang kanya, ito'y 1, ito'y 2, ito'y 3, ito'y 4. Kaya po ito, anong sabi? Inner wall. Kasi ang pagitan ay 3 or more. Sana clear ako. Ang sunod na figure ay array. Makikita natin ang unang hahanapin ay sa paghanap divergence. Yan yon. Ito yon. Pagkakita mo yan, tingnan mo kung may tatamaan. Wala. Kaya ang iyong magiging delta itong bifurcation na ito. Iyan po. Sa kabila, ito po ang kanyang delta. Let us do the tracing. Sana nakatingin ka. Magsisimula sa iyong right or left delta. Simula. Naputol. Anong sabi? Drop. Naputol uli. Drop. Naputol uli. Drop. Naputol uli. Drop. Naputol. Drop. Hinto kasi nasa tapat ka na. Hihinto ka ngayon. Makikita mo ito. This is the point where you stop. Ito po yun. Mismong sa tapat ng iyong farthest right delta. Same ang role. Draw an imaginary line.
bilangin mo ang tinamaan. Yan po 4. Kaya po ito ang kanyang tracing ay outer wall. Outer. Yan po ang kanyang tracing. Outer wall. Kasi ang tracing dumaan sa baba or outside of the right delta with 3 or more intervening ridges. May 3 o higit pa sa 3 na namag-itan na ridges. Kaya po ang tawag dyan ay outer wall. Yung isa, yung nasa kaliwa ninyo na figure ay inner kasi dumaan above or inside with 3 or more intervening ridges. Kung yan po'y 2 o kulang pa sa 2, yan po meeting. Whether dumaan sa loob or above, dumaan sa baba or outside, it is always meeting. 0, 1, hanggang 2. 0, 1, hanggang 2. Tingnan po uli ito. Makikita mo, ito ang delta niya. Ang kanyang extreme or farthest left delta ito. Ito naman ang farthest right. Tingnan ang aking iginuguhit. Pagkatapos, you have to draw an imaginary line para dito ang simula. Naputol down, naputol down, naputol down. Pagtapat, hinto. Makikita mo ito, draw an imaginary line. Mula dito hanggang dyan. Yan po iisa. Ano sabi? It is meeting. Meeting word. Word. Meeting yan. Meeting yan. Let us proceed to the next. Ito ang farthest left delta. This one is the farthest right delta. Magti-tracing ka uli. It's eksakto putol, baba. Naputol, baba. Naputol, baba. Nagka-bifurcation, follow the lower fork. Pagtapat, tigil. Draw an imaginary line. Draw an imaginary line. Yan po, isa lang. Meeting din po yan. Meeting din po yan. Same with the next. Same with the next. Makikita mo, ito ang kanyang delta. Farthest left. Yan ang kanyang delta. Pagkatapos po nito, ito naman. Kasi huli within the pattern area. Mag-tracing ka ngayon. Do the tracing. Simula ka dito. Naputol. Baba. Pagtapat, hinto. Draw an imaginary line. Yan wala, 0. Ano yan, sir?
meeting po uli yan. Whether dumaan sa loob, katulad niyan, whether dumaan sa labas, tulad nito. Tulad nito, ang pag-itan ay 2 or less. Dalawa o kulang sa dalawa. Yan po meeting. Yan po meeting. Sana po maliwanag. Pag sinabi po natin plain arts, ito po yung pattern. The simplest type of pattern. Pinakasimple po na uri ng pattern. Ang kanya pong pattern, ang ridges, enter on one side. Nagpasok po sa isang side. Nagkaroon ng rise, pumaimbulog, or wave. Alon at the center. And flow or tend to flow on the opposite side. Yan po ang keyword sa plain arts. Ang ridge enter on one side and flow, sabi po doon, nagkaroon po ng rise or wave in the center and lumabas, nag-flow uli towards the opposite side. Tingnan po ninyo itong nasa harap natin. Akin pong susundan ito. Ito po yung pumasok. Sa gitna po tumaas, nagka-wave. And then, lumabas on the opposite side. Makikita mo yan lahat po. Ang pattern niyan, enter on one side and at the center, nagka-rise or wave. Nagka-rise or wave. And then, lumabas on the opposite side. Same with this. I hope everybody is looking at the figure. And then, lumabas sa kabila. See? Ang tawag dyan, plain arts. Same with the next one. See? Makikita mo, pumasok sa kabila, lumabas, nagkaroon ng wave or rise at the center, and then flow to the opposite side. Dumaloy papunta sa kabilang bahagi kung saan siya opposite the side from where the ridge started. Doon sa kabila or opposite side kung saan siya nagmula. Kung saan siya nagmula. Kaya tatandaan, ito ang pinakasimple na pattern. Wala po itong pattern area dahil wala itong type lines. Kung wala itong
pattern area. Wala din itong delta. Wala din itong core. Kung wala itong delta in core, wala itong ridge count, wala itong ridge trace. Kaya nga po ang tawag, the simplest type of pattern. Yan po ang plain arts. Ang kanya pong symbol sa hintuturo, capital letter A, sa index finger, sa ibang daliri, small letter A. Katulad din niya ng radial. Pag sa hintuturo, capital letter. Kapag sa ibang daliri, small letter. May dalawang uri ang arches. Ito po'y family of arts. Family of arts. Ang isang uri, plain arts. Yan ang unang uri ng arts pattern. Yun pong plain arts. Ang sunod po na uri ng arts, ang sunod na uri ay tented. Yan po ang padalawang uri ng arts. Ito po ang symbol ay capital letter T sa index, hintuturo, at small letter T sa ibang daliri. Mayroon pong tatlong uri ng tented arts. Pakitandaan po, may tatlong uri ng tented arts. Ang una ay one with an angle. Ang pangalawa, one with an upthrust. At ang pangatlo ay incomplete loop. Mayroon pong two of the three characteristics of a loop. Meron po siyang dalawa sa tatlong katangian ng loop. Two of the three. Kaya po ang kanyang uri ay loop type, pero wala pong isa sa tatlong requirements. Ano ang tatlong requirements ng loop? Una po, mayroon pong delta. Pangalawa po, may sufficient recurve. Pangatlo po, mayroong ridge count of at least one. Paano kung nawala ang isa sa tatlo? Nawala sufficient recurve. Hindi na po loop yun. Tented arts yun. Paano kung nawala ridge count? Hindi na po loop yun. Siya po'y isang uri ng tented arts. Kaya po, may tatlong uri ng arts. Ang una, one with angle. Ang pangalawa, one with upthrust. Ang pangatlo ay
mayroong lacking elements ang loop. Siya yung patatlo. Yan po ang patatlo. Kaya po ang tented arts ay may tatlong uri. One with an angle, one with an upthrust, and one which is lacking in one or two of the three requisites of a loop. Let us study the figure in front of us. Pag-aralan natin ang figure na nasa harap natin. Ang una po, pag tiningnan mo ito po may upthrust. Pag sinabing at upthrust, ending reads that rises as high as 45 degrees from the horizontal plane. Therefore, makikita mo ito. Ito po'y ending reads. Ending yan. Ito po'y ending. Tumaas po siya. Tumaas 45 degrees or more from the horizontal plane. 45 degrees or more from the horizontal plane. 45 degrees or more. Kaya po ito tented. Yun pong pangalawa, look at this. Tingnan mabuti. Ano ang nakita mo dyan sa aking nilagyan ng marka? Makikita mo dyan, definite angle. Ito, tingnan mo iyan. Yan po ay one with definite angle. Tingnan mo yan. Similar to a tent. Parang tent ang hitsura. Ang tawag po dyan ay one with definite angle. Kaya po yan tented. Yung pong sumunod ay upthrust. Ito yon. Yun pong nasa itaas, upthrust yan. Upthrust yan. Kaya po ang tatlong ito, itong una with an upthrust. Yung pangalawa, definite angle. Yung pangatlo, upthrust ulit. Pag sinabing upthrust, yun po'y ending reads. Tulad niyan, na mula sa horizontal plane. Mula sa horizontal plane. Siya po ay tumaas ng 45 degrees or more. Makikita mo ito. Ito po'y mga more or less 100 degrees. Ang hinihingi lang 45 degrees or more. Kaya po ito ay upthrust. Ending reads that rises as high as 45 degrees from the horizontal plane. Ang tawag upthrust. Board question ito. Ano ang majority ng pattern sa tented arts? Ang majority po dyan, tandaan po ito, ang majority ay, makikita mo ang majority ay plain arts. Oh. Makikita mo majority of the pattern ay plain arts. Pero sa gitna niya,
sa gitna niya, mayroon pong definite angle or upthrust. Pero majority of the pattern, if you look at it, lahat yan plain arcs. Pero sa gitna niyan, mayroong naiba. Yun po ang upthrust tented arcs. Yan po ang tawag tented arcs. Ito po yon. Ang ito, definite angle. Makikita mo yan. Yan po definite angle. Upthrust type yan. Upthrust type yan. One with definite angle. I'm very sorry, tented. I'm very sorry. Yun po ay with definite angle. Ang susunod po ay one with isa po na may upthrust. Ang upthrust po niyan, ito. Ito. Same with this. At ito rin po. Ang tawag po dyan, upthrust. Ending ridge na tumaas 45 degrees or more. Ang tawag po doon, upthrust. Kapag po yan ay nasa loob ng plain arch, hindi na po plain arch yun. Tented na yun. Ang tawag, upthrust type. Ang una, angle. Ang pangalawa, upthrust. Sana po clear ito. Ang sunod po, one with looping ridge but lacking in one or two of the three requisites. Kulang ng dalawa sa tatlo. Kulang ng isa sa tatlo. Yun po yung delta. Yun po ang sufficient recarb. At saka po ridge count. Pag nawala ang isa, hindi na po loop. Tented. Tingnan po ninyo ito. Ito ang iyong divergence. Kapag kaganyan, bahagi ng recurving ridge in front, ito ang iyong delta. Tingnan po ninyo, ito din ay quiz ninyo kanina, nung nagdaan. Yan po ang iyong delta. Ito ang iyong delta. Kung wala pong pattern in front, kung walang pattern in front, ito po ay magiging, ang kanyang magiging delta, yung part of the recurving ridge in front of the divergence. Makikita din po ninyo ito. Ito po ang shoulder left. Ito ang right. Dahil ito'y staple, yung shoulder, tingnan ito. Ganito rin yung exam nyo, Diyos ko. Yung shoulder, farther from the delta, ang iyong core. Madaming sumagot, ang core nasa tuktok. Hindi yan mangyayari. Ito ang core. Yan ang delta. Anong sabi? Ridge count. Therefore,
makikita mo ito, may dalawa na ito na requirements ng loop. Ang una, delta. Ang pangalawa, sufficient recarb. Yun ang shoulder. Ito yung iyong padalwa, sufficient recarb. Tingnan mo ito. Anong wala, sir, dyan? Do the reads counting. I-reads count mo. Anong gagawin? Pagtatapatin ang shoulder, ang core at ang delta. Ang tanong sa iyo, may reads count? Wala. Walang reads count. Ang reads count, 0. Hindi po pwede. Dapat may at least 1. Kaya po ito ay tented arts. Tented. Itong sunod. Tingnan mo ito. Pagmasdang mabuti, hindi dito pwede ang kung saan nakatingin. Makikita mo kung iyong titingnan, ito ang kanyang divergence. Yan ang kanyang divergence. Makikita mo din ito. Draw an imaginary line. Ito ang kanyang delta. Diyos ko. Yan ang kanyang delta. Tingnan mo kung may sufficient recarb. Yan ang shoulder. Ito ang kabilang shoulder. Pero makikita mo ito, mayroong sa tuktok. Ito ay yung makikita mo. Sa tuktok niya, mayroong upthrust or appendage. May appendage. Kapag po may appendage, anong epekto? It spoils the recarb. May appendage yan. Titingnan mo. Anong wala, sir? Yung sufficient recarb. Yung pangalawang requirements ng loop. Ang una, delta. Sufficient recarb. Reads count. Ang wala dyan ay yun pong iyong sufficient recarb. Ito ang wala. Kaya po yan ay ang tawag tented arts. Because lacking in one of the 3 requisites of a loop. Same with this. Makikita mo ito. Yan ang kanyang left shoulder. Walang right shoulder. Ano pong wala? Sufficient recarb. Dahil wala yung sufficient recarb, treatment dyan, tented arts. It would be different. Tingnan mo ito. Kung ito ay mayroon pa sa labas. Same with this. Kung iyan po ay mayroon pang recurving ridge. Kung iyan po ay may recurving ridge sa labas. Kung iyan ay may recurving ridge, may sufficient recarb yan. Ano po yan, sir? Loop yan. Hindi yan magiging tented. Let us examine the next one. Ito ang kanya shoulder. Ito ang kanyang delta at core. This is the delta. Yan ang kanyang delta. At ito naman ang kanyang core. Ito ang kanyang core. Ano gagawin daw? Para malaman kung core ito, draw an imaginary line.
mula po sa iyong delta at core. Tingnan mo ito. Walang white space na namagitan sa core at sa last reads count. Kaya po ang wala dito ay reads count. Walang reads count, 0. Tulad din po nung number 1, tulad din ito, 0. Kaya po 10-10. Ito po may appendage, tulad din ito. Yan po ay i-consider na tented arts. Ang tawag, looping type. Please take note of this looping type tented arts. Ang unang tingin, loop. Pero nung ma-analyze, ma-examine, hindi loop. Dahil kulang ng isa sa tatlong requirements, kulang ng dalawa sa tatlong requirements. Kaya ang tawag doon ay tented arts. Kaya ang tawag doon, tented arts. Let us analyze figure. Ang unang aalamin, tandaan po ito, ang unang aalamin ay ang iyong type lines. Of course, ito yung type lines mo dyan. Yan po ang type lines mo. Kung i-extend mo, yan yan, ito yan. Sunod mong aalamin yung kanyang divergence. Makikita mo yan. Pagkatapos mong gawa ng ganyan, ruler po yan. Makikita mo kung saan yan nagtaas at baba. Kaya ang taas niyan, let us change the color. Ang taas niyan, yan po kasi diyan po nagsimula. At dito naman, dito. Yan ang paghanap o pagsisimula ng paghanap ng iyong delta profile. Yan tayo maghahanap ngayon ng delta. Balik, ang gagawin mo, guguhitan mo. Kaya makikita mo ang kanyang divergence ay dito. Draw an imaginary line. Mag-draw ka ng imaginary line, yun, no? Kaya ang point of consideration mo ngayon ay ito. Ito yung isa. At ang pangalawa ay ang dot. Ito yung isa. Ito yung padalwa. Kapag kaganyan, isipin mo agad ang rules. Silagay pantay. Dahil ang delta ay first ridge formation in front of the divergence of the type lines. Kaya kapag pantay, it's either one of the two. Pero hindi pwedeng dalawa. Isa lang. Anong sinabi ng rule? Kung ang pagpipilian, ang isa ay bifurcation, superior iyon. Kaya ang magiging delta mo ay ang 1. Ito ang delta.
Yan ang delta. Sa inyong quiz, yan ang tamang sagot. Sunod na aalamin ay core. Ano ga yung pattern under consideration? Staple or envelope? Yan po, envelope. Dahil envelope, ang gagawin, hindi naman pwede magkamali. Una uli, alamin mo ang iyong shoulder. Maglagay ko ulit ng tuwid na bagay. Yung paghiwalay niyan, yun ang iyong shoulder. Kaya ang shoulder mo, makikita mo, ito, ang shoulder mo, ito. Yan po ang shoulder. Makikita mo yan, yan po ang shoulder. Atin lang bawasan yung isa. Yan po ang kanyang shoulder. Anong gagawin, sir? Pagtatapatin uli. Dahil yan po ay uri ng iyong envelope, pagtapatin mo. Kapag nagpagtapat mo ngayon, itanong mo, tumama baga o umabot baga ang rad doon sa iyong imaginary line? Ang sagot, opo, parehas umabot. Tandaan are, kung parehas umabot, consider them. Ang hindi umabot, do not consider them. Kaya itong isang ito, hindi mo na i-consider. Ang dahilan, hindi siya umabot. Lahat lang na umabot ang i-consider. Ilan ngayon ang rad na umabot? Dalawa. Anong sabi pag dalawa? Yung top of the rod, farther from the delta. Yung tuktok ng rod, malayo sa iyong delta. Kaya ito yung iyong magiging core. Yan ang core mo. Yon ang delta mo. Anong gagawin sa ridge count? Sana napapanood mo ito. Ang gagawin sa ridge count, kukuha uli ng ruler, kaya kailangan na ruler. Pagtatapatin ang iyong delta and core, ridge count na. Lahat ng tinamaan, count them except delta and core. Dapat sa delta at unang ridge count, may white space which is present. At sa huli, sa core, at sa huling ridge count, may white space. Meron. Bilangin mo ngayon kung ilan ang tinamaan. Tingnan mo ito. 1, 2. Kaya ang ridge count, 2. Yan ang sagot sa inyong quiz. Ang sunod, tingnan mo ito. Huwag malito. Follow the procedure. Huwag kang magkamali. Una uling aalamin, type lines. Therefore, no question na. Yan naman, mapakadali nga. Ito ang type lines mo. Yan yon. Yan yon. Payag ako, wala ito. Hindi ko naman nire-require yan eh. Malibang putol. Sunod mong aalamin yung iyong divergence. Kuha uli ng tuwid na bagay. Makikita mo, dito yan. Kuha uli ng tuwid na bagay.
Makikita mo dito yan. See? Pagkatapos, draw an imaginary line. Mag-draw ka ng imaginary line. Pagtapatin lamang ang dalawang divergence. Di yan po yan. Kaya makikita mo na agad, may tatlong consideration. May tatlo. Makikita mo may tatlo. Ito ang 1. Ito ang 2. Ito ang 3. Pag tiningnan mo, may tatlo. Ito ang 1. Ito ang 2. Ito ang 3. Ang tanong, are they on the same exact location? Hindi. Ay anong definition ng iyong delta? Unang ridge formation in front of the divergence. Ay alin ang una? Ay di ang number 1. Kitang-kita Kaya ito ang iyong delta. Ay pag sa dami na sumagot ay yung bifurcation. Sorry for my statement ha. Sinasabi ko lang ang totoo. Kaya ang delta mo dyan 1. Sunod mong alamin ay ito baga ay envelope or staple. Ito po ay envelope dahil may dalawa. Tingnan mo ito. Sunod mong kukunin innermost recurve. Doon sa isa, hindi ko na ginamit kasi wala naman. Ang innermost recurve ay ito. Yan ang innermost recurve. Yan, titingnan mo. Kukunin uli ang shoulder. Wala naman pong nabago. Ang gagawin mo, tutuwirin mo ito. Makikita mo ang kanyang shoulder. Draw an imaginary line. Tatama baga yung dalawang rod? Opo, tama. Same rule kanina. Yung padalwa na malayo sa iyong delta ang iyong core. Ating baguhin ito. Yung padalwa na malayo sa iyong delta. Therefore, yan yon. Ito yun. Siya ang iyong core. Ito ang core mo. Anong gagawin? Ridge counting. Pagtapatin ang delta at core. Tingnan mo ito. Simple. Bilangin mo tinamaan. Madaming mali dyan. May ruler na mali pa. Pag pinagtapat mo, tinamaan yan 1. Dahil ito yung tinamaan hindi doon eksakto sa yung susunod, ang bilang niyan, isa lang ito. 2. Tinamaan ito 3. Tinamaan ito 4. Tinamaan ito 5. Kaya ang ridge count ay 5. I hope clear ako. Ang susunod, figure number 3. Tandaan mo ito. Ang iyong
magiging konsiderasyon ito ang iyong type lines. Mag-draw ka, gamitan mo ng ruler, ito ang iyong divergence. Gamitan mo ng ruler, tuwid. Ito ang divergence. Gumuhit ka ngayon na imaginary line. Yan po. Ito ang imaginary line mo. Pakitandaan ng rule. Maraming hindi nakaintindi dito. Kung dalawang bifurcation, yung bifurcation nearer the core ang i-consider. Yan po yung dalawa. Ito ang isa. Ito ang padalwa. Yan ang 1. Ito ang 2. Anong sabi ng rule? Kung may dalawang bifurcation, yung malapit sa core ang magiging delta. Kaya ang delta mo, ito, number 2. Sunod mong gagawin. Alamin mo kung staple or ito. Envelope. Envelope. Sunod mong gagawin. Hanapin mo ang kanyang innermost recurve. Therefore, ito yun. Yan ang innermost recurve. Hanapin mo ang kanyang shoulder. Hanapin mo. Therefore, ito yon. Ito yon. Yan po yon. Draw an imaginary line. Umabot baga? Opo. Sir, wala ga po yang, kaya ito may panlito. Wala ga po yang appendage. Wala po, hindi naman lapat ari eh. Lapat ga are. Lapat. Sa dami na sumagot. Ari ang shoulder. Yun ang isinagot nila. At ari ang kanyang core. Naku po, hindi po tunay yon. Panlito yan. Wala po yang appendage. Wala. Kaya pagka ganyan, alam na ang tamang sagot. Kitang-kita mo na kung alin ang iyong core. Ito yun. Yan ang iyong core. See? Anong gagawin? Same uli. Draw an imaginary line. Mula saan? Mula sa delta papunta ng core. Kaya draw an imaginary line. Draw an imaginary line. Kukuha uli ng ruler. Pagtatapatin. Makikita mo yung itsura. Tingnan mo ang sinabi ko. Dapat sa unang reads count, unang reads that has to be counted, may imaginary, dapat po may white space. Pakitandaan, ganito itsura. Dapat may white space. Dapat po may white space. Mula sa unang reads count, at delta. Yan po, wala. Wala kang i-count dyan. Ilan po reads count ito? Napakadami ng mali. Diyos ko po. Ang reads count ito yung 1 lang. Ito lang.
Wala kasing white space na mag-itan sa delta at unang ridge count. Kaya hindi mo ito i-consider. Huwag i-consider. Ang i-consider ito. Kaya ang ridge count niyan, 1. I hope clear ako. Let us proceed sa number 4. Same rule. Kunin ang type lines. Kunin ang type lines. I do not know why others are now, hindi ko rin alam ito kung sa kabilang section. Sa kabila nito, 10. Tatapusin ko ito. Sorry for this, for section A. Gagawin uli ang proseso. Guhit uli. Guguhit ka uli. Makikita mo, ito yan. Makikita mo, hindi ito pwede. Ito, hindi ito pwede. Ito ang i-consider mo na delta. Tingnan mo kung staple or envelope. Staple lang yan. Ito ang iyong innermost record. Draw an imaginary line para alamin ang shoulder. Makikita mo, shoulder niyan, yan. Makikita mo, shoulder, yan. Yon ang iyong core. Draw an imaginary line. Ang ridge count 3. Ang ridge count ay 3. Yan po ang ridge count niyan. Let us proceed sa susunod. I'm done with that. Kasi akin lang pong i-erase ito. Dito tayo, ito kasi ang pinagkaguluhan. Figure number 5. Figure number 5. Dito pa lamang, gulo na mundo. Ito ang iyong type lines. Yan ang type lines. Ito ang type lines. Guhit uli. Ito ang delta. Diyan tayo magulo sa loob. Makikita mo ito ay envelope or ito, depende sa pananaw mo, ito ay isang staple. Kung ang decision mo ito'y envelope, mali ka na. Ay bakit po sir? Kung envelope ang pananaw mo, ito ang iyong core. Hindi po never. Ay bakit po sir? Tingnan mo ito. Tingnan mo. May appendage o appendage. Yan. Ayan yun sir. Wala na po ito. Ito, hindi na. Alin po i-consider? Tingnan mo re. Ang i-consider mo ito na. Kaya yan may dalawang shoulder. Ito yung shoulder na isa. Ito yung isa. Ayan yan sir. Yan po ang iyong core. Diyan tumama. Mabibilang sa daliri ng kamay. Sa inyo, baka walang tumama. Sa kabilang section meron. Alin po ang core? Ang core po'y ito. Yan ang iyong core.
Pagtapatin mo, bilangin mo, 1, 2, ang reads count po kapag pinagtapat mo mula dyan hanggang dito ay 1, 2, 3. Tinamaan kasi itong pisnging ito. Ang reads count niyan ay 3. Yan po ang kanyang reads count. Sa kabuuan, yan ang inyong quiz nung nagdaan. Yan ang inyong quiz nung nagdaan. I hope when this is uploaded at the YouTube, you will watch again. At hindi na po magkakamali sa sunod. Doon po sa section A,